Ang gabi ay bumalot sa barangay Sinagtala, isang gabing pinagtataguan ng buwan sa likod ng malawak na kabundukan ng liwanag. Ang dating payapang ihip ng hangin sa mga puno ay biglang napunit ng matinis na ugong ng mga helicopter, tas sunod ng sunod. Sunod na putok ng baril na nagparamdam ng nakakapanindig, balahibong takot. Isang hukbo ng mersenaryo mula sa Liridian Biosolutions na pinamumunuan ni Commander Daddy Moreno, ang walang habas na sumalakay sa maliit na pamayanan. Nakasuot sila ng mga makabagong kagamitan, mga baril na kumikislap sa dilin, mga salamin sa gabi, at matitibay na baluti. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Manang Aglao. Ang kanyang balat, na inukit ng panahon at ang mga sagradong batok, ay tila isang mapa ng mga nakaang tagumpay at pagsubok. Pagaman, matanda na, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, sumasalamin sa determinasyon at walang takot na espiritu. Hawak niya ang isang tabak na minanapan niya sa kanyang mga ninuno, hindi bilang sandata para lumaban, kundi para ipagtanggol ang kanyang sarili at gabayan ang kanyang mga tao. Magtago sa mga pasikot-sikot, gamitin ang gubat, ang sigaw niya. Ang tinig ay malakas pa rin sa kabila ng ingay na naging boses ng pag-asa at direksyon sa mga naguguluhang taga-baryo. Ilalang, kilala niya ang bawat sulok, bawat bato, at bawat puno sa paligid nila, at ito ang naging pinakamahalaga nilang depensa. Sa kanyang tabi, naroon si Dayang Tala, ang kanyang apong buong pusong sumunod sa yapak ng kanyang lola. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at maliksi, tinutulungan ng mga matatanda at bata na tumakbo patungo sa masigtas na lugar. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang busog at mga pana na may lasong gawa sa kamay na minana niya sa mga mambabatok. Sa bawat pagpana, may bahid ng pagtatangka siyang tigilan ang mga sumasalakay. Nagpapakita ng hindi matatawarang tapang at tatag. Ang bawat pagpana ay hindi lamang pagdepensa, kundi pagprotesta laban sa panghihimasok. Dito tayo, hindi natin sila hahayaang sirain ang ating tahanan. Ang bulong niya sa isang batang pinangangalagaan, abang ang kanyang puso ay kumikibo sa galit at pagmamahal. Hindi kalayuan, sa isang sulok na puno ng kalituhan, naroon si Kaelen. Isang foreign photographer na dumating sa barangay Sinagtala upang dokumentaryo ang kagandahan ng mga kabundukan at ang mayaman na kultura ng mga mamabatok. Ang kanyang kamera, na kanina'y ginagamit para kumuha ng mga litrato ng payapang buhay, ay ngayon ay nakatutok sa nagaganap na gulo. Pinilit niyang i-record ang bawat detalye ng pambubomba, ang bawat mukha ng takot, at ang bawat ebidensya ng brutalidad. Ngunit sa gitna ng pagre-record, bigla niyang nakita ang isang bata na malapit ng matamaan ng ligaw na bala. Walang aalinlangan, itinulak niya ang bata sa ligtas na lugar, ngunit sa proseso, siya mismo ang nasugatan sa braso. Ang sugat ay mababaw lamang. Ngunit ang pagkirot ay nagpaalala sa kanya na siya ay hindi na lamang isang taga-masid, isa na siyang bahagi ng laban. Ang mga mambabatok, ang mga mandirigma ng Sinagtala, ay buong tapang na lumaban. Gumamit sila ng mga bitan na tiyong bamboo spikes, mga pana, at ang kanilang malalim na kaalaman sa kagubatan. Sila ay nagtago sa mga palumpong, umakyat sa mga puno, at gumamit ng mga timik at liana upang hadlangan ang pag-abante ng mga mersenaryo. Sa dilim, ang mga pana na may lason ay humahabol, bumagsak sa mga kalaban na nagdulot ng gulat at ilang pinsala. Ang kanilang mga sigaw ng pakikipaglaban ay nagpahiwatig ng kanilang matatawarang espiritu. Ngunit ang mga baril ng mga kalaban ay walang tigil sa pagbuhos ng apoy, nagpapakita ng labis na lakas ng puwersa. Sa huli,
Kinailangan nilang umatras, pumasok sa mas malalim na bahagi ng gubat, dala ang kanilang mga sugatan at ang bigat ng laban. Kung mayroon kang mga hiling upo na, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Sa gitna ng pag-atas, nakita ni Kaelen ang kalupitan ng pag-atake. Ang mga mukha ng takot, ang mga sigaw ng sakit at ang determinasyon sa mga mata ng mga taga-baryo ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pagnanais na tumulong. Hindi na siya isang tourist na naghahanap ng kwento, siya ay isang tao na naghahanap ng pagtubos, ng isang dahilan upang lumaban. Ibinaba niya ang kanyang kamera at habang nakikita ang dugo sa kanyang braso, nagkaroon siya ng isang bagong pag-unawa sa buhay. Nilingon niya si Dayang Tala na ngayon ay tumitingin sa kanya, may halong pagdududa, ngunit mayroon ding bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, isang hindi inaasahang koneksyon ang nabuo sa gitna ng kaguluhan. Si Manang Tadlao ay tuminala sa kalangitan, kung saan ang buwan ay patuloy na nagtatago sa likod ng mga ulap. Ramdam niya sa kanyang kalooban na ito ay simula pa lamang. Ang gabi ay may dala pang mas malalim na gulo at ang laban para sa kanilang lupain, sa kanilang kultura at sa kanilang espiritu ay nalayo pa sa katapus. Pang-ugong ng mga helicopter ay humina na, ngunit ang mga ingay ng laban ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa ilalim ng nagdidilim na kalangitan ng sinagtala, isang digmaan ang nagsimula, isang digmaan na magbabago sa kanilang lahat. Sa bawat pagakbang palalim sa kakahuyan, sa bawat dahon na yumuyukod sa kanilang daraanan, nararamdaman ng barangay sinagtala ang bigat ng nakaraang gabi. Ang mga sugat ay hindi lamang sa katawan, ang bawat puso may pilat ng takot, ngunit mayroon din bahid ng pag-asa. Sa likod ng mga matatayog na puno ng nara at lauan, sa mga siksik na palumpong na bumubuo ng isang natural na kuta, natagpuan nila ang isang nakatagong clearing, isang kalungan na matagal nang ginagamit ng kanilang mga ninuno sa panahon ng kaguluhan. Ang sariwang hangin ay humahalik sa kanilang mga balat, nagbibigay ng kakaibang ginhawa na malayo sa alinlawmaw ng mga putok ng baril. Si Manang Aglao, sa kabila ng kanyang edad, ay tila isang puno na di matitinag. Ang kanyang presensya ay nagbibigay lakas sa bawat isa. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may matinding kapangyarihan habang gumagabay. Dito, mga anak ko, anya, dito tayo magpapahinga. Malapit na tayo sa puso ng gubat, kung saan ang ating mga ninuno ay nagbabantay. Agad na inasikaso ni Manang Adlao at Dayang Tala ang mga sugatan. Ang mga halamang gamot na pinalamig ng hamog ng gabi ay ginamit upang gamutin ang mga galos at pamamada. Ang sugat ni Kaelen sa braso ay malalim at ang sakit ay nagpapadama sa kanya ng bagong uri ng realidad. Ang mundo ng mga larawan at observer ay tila malayo na sa kanya. Maingat niyang nilinis si Dayang Tala ang sugat gamit ang katas ng halaman na tinawag niyang hantik. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagpapagaling na kanyang natutunan mula kay Manang Adlao. Ang mga tingin ni Dayang Tala ay nanatiling maingat, ngunit may bahid ng pag-aalala. Masakit ba? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay malambot. Magaan lang, sagot ni Kaelen. Subalit ang kanyang pagniwi ay nagpahiwatig ng totoong sakit. Hindi niya lubos na maintindihan ang mga salita ni Dayang Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng pag-aalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kaelen ang isang koneksyon, isang hindi maipaliwanag na pag-akit sa simpleng kabaitan
at katatagan ng mga taong ito. Ang dugo sa kanyang braso ay hindi lang ebidensya ng binsala, kundi ng kanyang paglahok sa isang laban na hindi niya inaasahan. Nang bumaba ang araw, nagtipon ng mga natirang taga-baryo sa paligid ng isang maliit na apoy na pinagmumulan ng kaunting init at liwanag. Ang mga mukha ay nagpapakita ng pagod, takot, at pagkalito, ngunit mayroon ding determinasyon. Tumingin si Manang Adlao sa bawat isa sa kanila, ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng bawat kaluluwa. Ang kanyang tinig, na tila nagmula sa kaibuturan ng gubat mismo, ay lumikha ng isang halo ng sonidad at pag-asa. Mga anak ko, simula niya, alam ninyo kung bakit tayo inatake. Alam ninyo kung bakit nila tinahangad ang ating gubat. Hindi nila nakikita ang ganda at buhay dito, kundi ang kayamanan lamang. Ang puno ng anito. Ang pagbanggit niya sa pangalan ay tila isang pagbulong ng hangin sa mga dahon. Ito ay hindi lamang isang puno na may kakaibang gamot. Ito ang puso ng ating barangay, ang ugat ng ating pagkakakilanlan, ang tulay sa ating mga ninuno. Mula sa kanyang dagta, ginagawa natin ang sagradong tinta ng mambabatok, ang tinta na nagpapagaling sa katawan at kaluluwa, nagpoprotekta sa ating espiritu, at uugnay sa atin sa mga namayapa na. Ang bawat marka ng mambabatok ay isang panata, isang kwento ng buhay, isang proteksyon mula sa masasamang espiritu at sakit. Tumingin siya sa mga taga-baryo, at pagkatapos ay kay Kaelen. Hindi basta kukunin ang kanyang dagta. Ito ay isang ritual, isang paggalang sa mga espiritu ng gubat na nagbabantay sa kanya. Kapag hiniram natin ang kanyang biyaya, kailangan nating humingi ng pahintulot, maghandog ng pasasalamat, at ingatan ang balanse ng lahat. Ang mga dayuhan, gaya ng mga sumalakay sa atin, ay hindi naiintindihan ito. Nakikita lang nila ang kapangyarihan at kayamanan nang hindi iniintindi ang halaga ng buhay at kaluluwa ng gubat at ng ating mga ninuno. Habang nakikinig si Kaelen, ang kanyang sugat sa braso ay hindi na lamang pisikal. Ang bawat salita ni Manang Adlao ay tumatagos sa kanyang puso, nagbubukas ng isang bagong pananaw na higit pa sa lente ng kanyang kamera. Hindi na niya nakikita ang mga taga-baryo bilang subjects para sa kanyang photography, kundi bilang mga tao na may malalim na paniniwala, may matatawarang espiritu, at isang koneksyon sa kalikasan na matagal nang nawawala sa kanyang sariling mundo. Ang kanyang kamera, na kanina'y instrumento lamang ng pagmamasid, ay ngayon ay tila nagiging sandata ng pagtubos. Manang Adlao, sabi ni Kaelen, gagamitin ko ang aking mga gamit para tulungan kayo. Kinuha niya ang kanyang flycam at telephoto lens mula sa kanyang bag. Ipinapakita ang mga ito sa mga nagtatakang mata ng mga taga-baryo. Ito ay makakatulong sa atin na makita ang mga kalaban mula sa itaas nang hindi nila nalalaman. Malalaman natin kung saan sila nagkukuta, kung ano ang kanilang mga plano. Nagulat si Dayang Tala sa kanyang inisyatiba, at si Manang Adlao ay numiti, isang ngiti na puno ng karunungan at pagtanggap. Hindi na siya isang dayuhan, unti siyang nagiging bahagi ng kanilang pamilya. Si Dayang Tala, habang tumutulong kay Manang Adlao sa pag-aasikaso sa mga bata at matatanda, ay nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na unting lumalawak sa kanyang mga balikat. Ang bawat tingin ng Manang Adlao sa kanya ay nagbibigay ng lakas at gabay. Isang tahimik na paalala na siya ang magpapatuloy sa kanilang tradisyon. Hindi lang siya tagasunod, siya ay magiging pinuno. Isang susunod na mambabatok na magbabantay sa puno ng anito at sa diwa ng kanilang pamayanan. Sa pagpapatrolya niya sa paligid ng kampo,
Nakita niya si Kellen na abala sa kanyang mga gamit. Ang mga ilaw ng Freycam ay kumikislap sa dilim. Mayroon paling bahid ng pagdududa sa kanyang puso. Ang pag-iingat na itinuro sa kanya ni Manang Adilao laban sa mga dayuhan. Ngunit ang pagtanggi ni Kellen na umalis at ang kanyang kagustuhang tumulong ay nagpapabago sa kanyang pananaw. Salamat, ang simpleng sabi niya kay Kellen habang dumadaan. Isang tingin lang, ngunit puno ng pag-unawa. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting nawawala, napapalitan ng paggalang at pagkakaisa sa gitna ng panganib. Natuklasan ni Dayang Tala na ang liderato ay hindi lamang tungkol sa lakas ng loob sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa kanyang mga tao at pagtanggap ng tulong mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Malayo sa payapang gubat, sa loob ng isang high-tech na laboratorio ng Viridian Biosolutions, naghahari ang ibang uri ng kaguluhan. Si Don Julian Valeriano, ang CEO, ay naglalakad ng balisa sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng talino at kapangyarihan. Ngunit ang ilalim ng kanyang mga mata ay may madilim na anino ng pagod at desperasyon. Ang kanyang anak na si Ilara, ang pinakamamahal niya, ay unti-unting kinakain ng isang bihirang sakit na nagpapahina sa kanyang katawan at diwa. Ang bawat araw ay isang laban sa oras, isang tahimik na orasan na nagpapatuloy sa pagtiklop. Kumusta ang research? Ang tanong niya sa isang scientist na namumutla sa harap ng mga screen. Mahirap po, sir, sagot nito. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang compound mula sa puno ng anito ay napakakomplikado. Naggawa na namin ng initial extraction batay sa mga sinaunang teksto na inyong nakuha mula sa isang lumang monastaryo na nagpapahiwatig ng kakayahan nitong muling bumuo ng mga cells. Isang himala na inaasahan naming magliligtas kay Ilara. Ngunit ang paglilinis at pagpapatatag nito ay hindi pa natin lubos na nauunawaan ang molecular structure nito. Kailangan ninyong bilisan. Kailangan ni Ilara, ilang araw pa ba ang kailangan ninyo? Ang tinig ni Don Julian ay halos sumigaw. Puno ng pagkabahala, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang mga scientific data, ang mga graphs sa screen, lahat ay nagsasabing sila ay malapit na. Ngunit ang malapit ay hindi sapat para sa isang ama na nakikitang unti-unting naglalaho ang kanyang anak. Ang pagkuha at pagproseso ng compound ay nagpapatunay na mas mahirap kaysa sa inaakala. Ang bawat sandali ay mahalaga at ang kanyang pagmamahal sa anak ay nagiging bulag na isang pag-asa na handa niyang ipaglaban hanggang sa huling patak ng dugo, kahit ano pa ang maging kapalit. Ang kanyang desperasyon ay lumalalim sa bawat pagdaan ng oras, at ang Viridian Biosolutions ay handa nang gawin ng lahat, anumang paraan, upang makuha ang lunas na inaasahan nilang matatagpuan sa puno ng anito. Sa loob ng gubat, bawat lagaslas ng dahon at bawat ihit ng hangin ay may dalang mensahe. Ang baranay sinagtala ay tila uminga ng malalim, pilit na kumakapit sa asa sa gitna ng nagbabadyang pangayad. Ang mga sugat ay ginagamot, ang mga espiritu ay pinatibay. Ngunit ang kapalapaan ay panandalian lamang, isang manipis na tabing na anumang oras ay maaaring mapunit ng ingay ng digmaan. Malayo sa gubat, sa kuta ng Viridian Biosolutions, nag-iinit ang kapaligiran. Si Commander Dante Moreno, ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng pagkabigo, ay nag-ulat kay Don Julian Valeriano. Ang ulat ay nadetalye ng matinding paglaban ng mga taga-baryo, ng mga mersenaryong nahihirapan sa gubat. Sir, matindi ang paglaban ng mga taga-baryo.
Gumagamit sila ng mga sinaunang bitag at kaalaman sa gubat. Hindi madaling lusubin ang puno ng anito. Mayroon na po kaming mga casualty. Nagsalubong ang makakapal na kilay ni Don Julian. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi madali. Commander, binayaran ko kayo para gawing madali ang lahat. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan ko ang compound na yon. Ang kalagayan ni Ilara, ang kanyang tinig ay humina, nagpapakita ng kanyang kahinaan, ang pagmamahal sa kanyang anak na nagiging lason sa kanyang pagdedesisyon. Lublihin ang puwersa, gamitin ang lahat ng kailangan. Gusto kong makuha ang puno ng anito bago pa sumikat ang araw. Ang utos niya ay nagpahiwatig ng kanyang lumalalang desperasyon at walang habas na pagpapahalaga sa buhay. Ang bawat hadgang ay nagtulak sa kanya sa mas matinding kalupitan. Samantala, sa isa sa mga high-tech na laboratorio, pabala si Dr. Emilio Reyes, isang bihasang chemist, sa pag-aaral ng extract mula sa puno ng anito. Ang mga sinaunang teksto ay nagsasabing ito ay may kakayahang muling bumuo ng mga selula, isang himala ng kalikasan. Ngunit sa bawat pagsubok, may isang bagay na mali, isang anomalya na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga selulang dapat ay regenerate, ay nagpapakita ng kakaibang pagbabago. Hindi ito ang inaasahan niya. Isang gabi, habang abala si Dr. Reyes sa isang microscope, halos mahulog ang kanyang salamin sa kanyang nakita. Ang mga selulang pinag-aaralan niya, na dati ay nagpakita ng kaunting paggaling, ay ngayon ay mabilis na nagkakawatak-watak. Hindi lamang iyon, nagkakaroon din ng mga kakaibang pagbabago sa kanilang istruktura, isang mabilis na pagkaagnas at deformidad, na tila kinakain ng sarili. Ano ito? Imposible, bulong niya. Ang kanyang puso ay kumakaba. Ang compound, kung hindi maperpekto, ay hindi lunas, kundi isang nakamamatay na lason na nagdudulot ng mabilis na piraso ng katawan. Ang kanyang nakita ay isang bangungot na bumabalot sa kanyang isip. Daling lumapit si Dr. Reyes kay Don Julian. Ang kanyang mukha ay putla, at may bahid ng matinding takot. Sir Julian, may natuklasan ko ako na napakahalaga. Ang compound mula sa puno ng anito, ito ay mapanganib kung hindi tama ang pagka-proseso. Hindi ito regenerate, nagdudulot ito ng mabilis na pagkaagnas ng selula. Isang malalim na pagkunot ng noo ang sumalubong sa mga labi ni Don Julian. Kalokohan. Imposible. Ang mga teksto ay nagsasabing ito ang lunas. Ang kanyang tinig ay may matinding pagtanggi. Pero sir, ang mga resulta sa laboratorio ay malinaw. Tinglanin niyo ang mga seeds, kung ito ay ibibigay kay Ilara, lalo lang siyang mapapahamak, mas mabilis pa sa natural na proseso ng kanyang sakit. Pilit ni Dr. Reyes, ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at pagkabahala. Maaaring magdulot ito ng nakakatakot na pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit si Don Julian, nabulag sa desperasyon at pagmamahal kay Ilara, ay ayaw maniwala. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pagliligtas sa kanyang anak, kahit ano pa ang maging kapalit. Ikaw, Dr. Reyes, alam kong niluloko mo ako. Gusto mo lang pigilan ng ating pagtuklas. Ang oras ay nagmamadali at hindi ko hahayaang may umadlang sa paggaling ng aking anak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik saglit. Kung hindi mo kayang maunawaan ang agham sa likod nito, hindi ka karapat. Dapat magtrabaho rito. Isang salita mo pa, at sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan sa siyensya. Ikaw ay pinatalsik, at ang impormasyong ito ay hindi dapat lumabas sa labas ng gusaling ito. Natula si Dr. Reyes. Ang takot ay bumalot
sa kanyang buong pagkatao. Naintindihan niya ang babala, katahimikan, o pagkakakulong, marahil ay mas malala pa. Walang nagawa kundi umalis sa laboratorio, dala ang bigat ng katotohanang walang sino man ang nais pakinggan. Pagkatapos ng pagtatanggal kay Dr. Reyes, daling pumunta si Don Julian sa intensive care unit kung saan nakaratay si Elara. Ang kanyang anak, na dati ay puno ng buhay, ay ngayon ay isa ng anino ng kanyang sarili. Ang kanyang balat ay may mga nagsisimulang pagbabago, isang manipis na balat na may mga bahagyang pagkamasa at pagkulubot, tila unting lumalalim. Ito ay senyales ng lumalalang sakit, ngunit para kay Don Julian, ito ay senyales din na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis, na kailangan niyang magsubol sa pinakamalaking pag-asa niya. Sa isang bulag na pag-asa, inilabas niya ang isang maliit na bill ng compound na hindi pa lubos na nalilinis. Matang binaliwala ang babala ni Dr. Reyes. Elara, anak, gagaling ka. Ang papa ay gagawa ng paraan. Hindi ka mamamatay. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang ini-inject ang compound sa braso ng anak. Sa loob ng ilang saglit, naramdaman ni Elara ang matinding kirot na bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila nagsimulang magbago. Sa kakaibang paraan, ang mga ugat ay kumikirot sa ilalim ng kanyang balat. At ang kanyang mga daliri ay nagsisimulang yumukot sa kakaibang paraan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga labi, puno ng sakit at pagkalito. Ang epekto ay hindi paggaling. Ito ay mabilis na paglala, isang nakakapanindig, balahibong pagbabago na patunay sa babala ni Dr. Reyes. Ngunit si Don Julian, na pilit kinakapit ang kanyang paniniwala, ay hindi pa rin bumibigay. Ito ay isang paalala ng kanyang labis na pagmamahal at isang paalala din ng kanyang pagiging bulag sa kanyang sariling desperasyon. Kung mayroon kang mga hiling upo na, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Samantala, sa kabundukan ng liwanag, walang tigilang paglaban. Sa ilalim ng pamumuno ni Manang Adlao, ang barangay Sinagtala ay nagpatuloy sa kanilang digmaang gerilya. Ang bawat puno, bawat bato at bawat patak ng tubig ay naging sandata. Ang gubatang ating tahanan, ang gubatang ating proteksyon, ang bawat bulong niya ay nagsisilbing panata, nagbibigay lakas sa mga pagod na kaluluwa. Gumamit sila ng mga bitag na tiyong na nakatago sa ilalim ng mga dahon na bumabaon sa mga hindi iingat na mersenaryo. Ang mga panan na may lason na hinanda ni Dayang Tala at ng iba pang mambabatok ay tahimik na lumilipad sa dilim, sumisiksik sa mga kalaban. Minsan, ang mga ligaw na hayop, tila sinasatyan ng mga espiritu ng gubat, ay biglang umaatake sa mga mersenaryo, nagdudulot ng kalituhan at gulat. Ang mga ahas na nakatago sa mga ugat, ang mga insekto na nagtatago sa mga bulaklak, lahat ay tila bahagi ng kanilang paglaban. Si Kailen, na ngayon ay halos ganap ng bahagi ng komunidad, ay nagiging isang mahalagang asset. Ang kanyang flat car ay kumikot ng tahimik sa itaas ng mga puno. Ang kanyang telephoto lens ay nagmamanman sa bawat galaw ng kalaban. Sa bawat monitor na kanyang ipinapakita kay Manang Adlao at Dayang Tala, ang mga posisyon ng mga mersenaryo ay nagiging malinaw. Narito sila, Manang. Patlong grupo at tungo sa silangan. Mayroon silang malalaking makina, tila panghukay, aniya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen, ang kanyang paghinga ay kinakabahan.
Gamit ang impormasyong ibinigay ni Kaelen, ang mga mambabatok ay nakapagplano ng mga sorpresang pag-atake. Ang mga mersenaryo, na sanay sa model ng digmaan, ay naguguluhan sa mga biglaang pag-atake na walang nakikitang pinagmulan. Nagsimula silang magkaroon ng mga kasualty at ang kanilang moral ay unti-unting bumaba habang ang takot sa hindi nakikita ay kumakalat sa kanilang hanay. Sa gitna ng mga patuloy na pagtatakil at pagtatanggol, ang ugnayan ni Nagdayang Tala at Kaelen ay lumalalim. Sa bawat pagpaplano ng atake, sa bawat pagmamatiyag, mas naging magkaugnay ang kanilang mga kilos. Si Dayang Tala ang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa gubat at sa mga espiritu nito, abang si Kaelen ang nagbibigay ng mga modelong solusyon. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng reconnaissance, malapit sa kampo ng mga kalaban, biglang may sumabog na mina sa kanilang harapan. Ang lupa ay nayanig at ang mga tipak ng lupa ay nagsiliparan sa hangin. Sa isang iglap, nakita ni Kaelen na si Dayang Tala ay mawawala ng balanse, malapit ng mahulog sa isang bangid. Walang aalinlangan, inihagis niya ang kanyang sarili at hinila si Dayang Tala, itinulak siya sa ligtas na lugar. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Kaelen sa kanyang balikat habang ang kanyang likod ay tumama sa isang matigas na ugat, ngunit ang mahalaga ay ligtas si Dayang Tala. Nagkatinginan sila, ang mga mata ni Dayang Tala ay puno ng pagkagulat at pasasalamat. Salamat, Kaelen. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ingay ng pagguho ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa braso ni Kaelen, ang init ng kanilang pagdampi ay nagdala ng bagong damdamin sa gitna ng kaguluhan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kaelen, ang kanyang hininga ay putol habang pilit na kinakaya ang sakit. Oh, Gikaw. Masakit ba? Ang aalala sa kanyang mga mata ay tunay na nagbigay ng ginhawa kay Kaelen. Konting galos lang, tugon ni Kaelen. Pilit nang humingiti. Hindi na siya isang outsider na nagtatago sa likod ng kanyang kamera. Siya ay bahagi na ng kanilang laban, handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila. Ang pagiging isang Taurist ay matagal nang nawala. Ngayon, siya ay isang kaibigan, isang kasamahan, at higit pa roon, isang lalaking aalala para kay Dayang Tala na siyang nagbibigay sa kanya ng bagong dahilan upang lumaban. Si Dayang Tala, sa kanyang puso, ay naramdaman ang pagbabago sa kanyang damdamin para kay Kaelen. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Ang kanyang iinat ay napalitan ng tiwa. Ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Isang tahimik na pangako sa gitna ng digmaan. Ang mga salita ay hindi na kailangan. Ang kanilang mga kilos at tingin ay sapat na upang maunawaan ang kanilang lumalalim na ugnayan. Sa ilalim ng takip ng gabi, patuloy ang mga labanan. Ang mga mersenaryo ay pilit na sumusulong, ngunit ang bawat hakbang nila ay sinalubong ng matinding paglaban. Sa bawat pagsubok, lumalakas ang pagkakaisa ng barangay Sinagtala at ang inaasahang ibig ay nagsisimulang umusbong sa pagitan ng mga bakas ng digmaan at pagkasira. Ang mga baril ng mga mersenaryo ay patuloy na nagpaputok, ngunit ang puso ng gubat ay patuloy na kumakaba at ang mga mambabatok ay handang ipagtanggol ang kanilang lupain hanggang sa huling patak ng kanilang dugo. Ito ang simula ng isang mahaba at madubong laban, isang laban na magdedetermina ng kapalaran ng puno ng anito ng barangay Sinagtala at ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng tradisyon
at pagkakaisa. Mula sa labas ng gubat, sa isang nakatagong command center na itinayo sa isang inabandonang luging site, nakatitig si Commander Dandy Moreno sa kumikislap na screen. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, tila agila na naghahanap ng biktina. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang detalyadong topographical map ng kabundukan ng liwanag na may mga thermal signature at radar readings. Pinilit niya ang mga bihag na taga-baryo na magsalita. Siniguro ang bawat impormasyon mula sa mga takot na tinig at nanginginig na mga kamay. Sa bawat pagtulak, bawat banta, unti niyang nabuo ang larawan. "Sir, narito po ang coordinates," sabi ng isang technician. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkamangha. Ang puno ng anito, ilan nakatago sa isang natural cavern na protektado ng matataas na batuhan at napakakapal na gubat. Hindi ito nakita ng aming mga drone sa unang scan. Isang ngiti ang sumaylay sa labi ni Commander Moreno, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang mga matatandang kwento, may katotohanan na. Ang mga bihag ay nagsarita at ang kanilang takot ay nagbigay sa atin ng susi. Hindi sila nagsisinungaling tungkol sa mga proteksyon ng kanilang mga anito. Ito ay isang lugar na halos hindi maabot ng tao, isang tunay na kusa ng kalikasan. Ang mapa ay nagpakita ng isang lugar na binubuo ng mga nakabiting batuhan, mga lagusan sa ilalim ng lupa, at mga siksik na palumpong na lumilikha ng isang likas na pader, ang pinakatago at pinakasagradong bahagi ng gubat, ang sinasabing pinaninirahan ng mga espiritu ng mga nino. Ihanda ang lahat ng puwersa. Ipadala ang report kay Don Julian. Nasapatin na ang kanilang puno ng anito. Ang kanyang tinig ay nagpahiwatig ng pagtatagumpay, ngunit mayroon ding bahid ng pagkabahala sa hindi naikitang kapangyarihan ng gubat. Sa kabilang dako, sa kanyang marangyang opisina sa Veridian Biosolutions, nakaupo si Don Julian Valeriano. Ang kanyang mga mata ay halos hindi maalis sa screen ng kanyang tablet. Sa screen, ang larawan ni Ilara, ang kanyang anak, ay nagpapakita ng nakakatakot na pagbabago. Ang kanyang balat, na dati ay makinis at puno ng buhay, ay ngayon ay may mga bahagyang pagkaagnas at kakaibang kulubot. Tila kumakain ng kanyang sariling katawan. Ang kanyang hininga ay mahina at ang kanyang mga mata ay may bahid ng sakit. Ang epekto ng compound na insect niya ay mas mabilis na gumagana kaysa sa inaasahan. Ngunit hindi sa paraang nais niya. Ang pagmamahal niya sa anak ay nagiging lason na sumisira sa kanyang moralidad. Iglang tumunog ang kanyang telepono. "Sir, may update po si Commander Moreno. Nakita na po namin ang puno ng anito." Isang iglap, bumalik ang lakas ni Don Julian. "Magalin. Ihanda ang lahat. Lilipad ako dyan." Sa akin mismo, ang mga gasiwa sa pagkuha ng dagta. Dalhin ang buong medical team, ang mga extraction equipment. Lahat. Kailangan ko ito ngayon. Kailangan ni Ilara. Ang kanyang boses ay tila kulob, nagpapahiwatig ng walang humpay na determinasyon. Ang bawat bahid ng pagdududa ay nawala, napalitan ang isang desperadong pag-asa. Sa wakas, Ilara, magaling ka na. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa pag-asa, habang ang kanyang puso ay puno ng takot sa kung ano ang mangyayari kung siya ay mabibigo. Ang pagliligtas sa kanyang anak ay naging kanyang iisang obsesyon na handa niyang ipagpalit ang lahat, pati na ang kanyang kaluluwa. Sa kabundukan ng liwanag,
Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga dayuhan ay natuklasan na ang lokasyon ng puno ng anito. Sa gitna ng gubat, malapit sa paanan ng isang matayog na bundok na mistulang nagbabantay sa kanila, nagtipon ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi natin sila hahayaang sirain ang puso ng ating lupa, sabi ni Manang Adlao. Ang kanyang tinig ay matatag. Ang puno ng anito ay hindi lamang isang tuno. Ito ang ating kaluluwa, ang ating kasaysayan, ang ating kinabukasan. Dito nagmumula ang ating lakas, ang ating pagkakakilanlan. Dito nakatira ang ating mga ninuno. Ipagtatanggol natin dito hanggang sa huling hininga. Agad na nagsimula ang paghahanda para sa labanan. Inawa nilang isang natural na kuta, ang gubat. Ang mga matatanda na may malalim na kaalaman sa flora at fauna ay gumamit ng mga halamang may lason. Inilagay ang mga ito sa mga landas na madalas daanan ng mga kalaban. Ang mga mambabatok sa pamumuno ni Dayang Tala ay naglagay ng mga siyong sa ilalim ng mga dahon at gumawa ng mga bitag na nakakabit sa mga sanga na handang bumagsak sa mga hindi nag-iingat na kalaban. Si Dayang Tala, na ngayon ay tila isang mandirigma na isinilang sa gubat, ay gumagabay sa mga kabataang taga-baryo. Ang kanyang mga mata ay matalin, ang kanyang mga galaw ay mabilis at tumpak. Gamitin ang mga halaman, gamitin ang mga puno, ang gubat ang ating kalasag, ang sigaw niya, habang itinuturo ang mga tamang lugar para sa mga bitag. Ang kanyang mga kamalay sanay sa paghawak ng busog at pana, ngunit ngayon, ang kanyang liderato ay mas malakas pa kaysa sa kanyang mga armas. Hindi lamang sila gumamit ng pisikal na pagtatanggol. Sa ilalim ng gabay ni Manang Adlao, nagsimula ang isang sinaunang ritual, isang pagtawag sa mga espiritu ng gubat at mga ninuno. Hindi ito mahika, kundi isang malalim na pagkakaisa sa kalikasan, isang paghiling ng tulong sa mga elemento. Ang Manang Adlao ay naglabas ng isang maliit na sisidlan na puno ng mga pinatuyong dahon at balat ng puno. Sinunog niya ito at ang usok ay dahang umakyat sa himpapawid, nagdadala ng mga panalangin sa mga anito. Mga espiritu ng gubat, mga ninuno namin, ipagtanggol ninyo kami, iligtas ninyo ang puno ng anito, ang ating kaluluwa, ang dasal niya, ang kanyang tinig, ay puno ng pananampalataya. Sa bawat pagbigkas ng kanyang panalangin, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang hamog ay unting kumapal, bumabalot sa gubat ng isang makapal, na kumot na halos hindi makita ang kapaligiran. Ang mga ibon, na dati ay tahimik, ay nagsimulang umawit ng kakaiba. Tila nagbibigay babala. Ang mga insekto ay dumami, at ang mga ligaw na hayop ay nagsimulang gumala sa paligid. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito mahika, kundi ang gubat mismo ang gumaganti. Ang kalikasan ang nagpapakita ng kanyang galit sa mga nagnanais na sirain ang kanyang puso. Si Kylen, na abala sa set up ng kanyang mga kamera at drone, ay nakita ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Kinukuha ang bawat sandali. Ang paghahanda ng mga taga-baryo. Ang ritual ni Manang Adlao. Ang pagbabago ng gubat. Hindi na lamang niya record ang mga pangyayari. Siya ay nagiging saksi sa isang bagay na mas malalim pa sa kanyang naunawaan. Ang bawat larawan ay hindi lamang isang piraso ng ebidensya, kundi isang kwento ng katatagan, ng pananampalataya, at ng pagmamahal sa kalikasan.
Kailan? Sabi ni Dayang Tala, lumapit sa kanya habang nilalagay niya ang isang miniature camera sa isang puno. Kailangan nating maging handa. Nararamdaman ko na malapit na sila. Oo, sagot ni Kailan. Ang kanyang boses ay seryoso. Ang mga drone ko ay nakikita na ang kanilang pag-abante. Napakalaming sasakyan at may kasama pa silang instalators. Sa isang sandali, nagkatinginan sila. Ang mga ingay ng gubat ay tila huminto at ang mundo ay tila umiikot sa kanilang dalawa. Ang pagod at takot ay naroon. Ngunit mayroon ding hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulong ng pag-asa ang nagmula sa kanyang puso. Naramdaman ni Dayang Tala ang init ng kanyang palad. Nang aksidente nilang hawakan ang isa't isa habang inaabot ang isang piraso ng kagamitan. Sa mga matatalim na tingin ng mga kaaway, sa bawat tibok ng kanyang puso, unting naintindihan ni Dayang Tala ang malalim na damdamin niya para kay Kailan. Hindi lamang siya isang dayuhan na nakikipaglaban sa kanila. Siya ay naging bahagi ng kanyang mundo, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas. Dayang Tala, bulong ni Kailan, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpaparamdam kay Dayang Tala ng kakaibang ginhawa. Ang isang pag-asa sa gitna ng desperasyon. Ang kanyang pag-ihinyat ay unting nawala. Ang kanyang puso ay kumoba ng mas mabilis. Sa isang saglit na puno ng peligro, naintindihan ni Dayang Tala ang tunay na damdamin niya pa kay Kailan. Higit pa sa isang kasamahan sa laban, higit pa sa isang kaibigan, si Kailan ay naging isang bahagi ng kanyang kaluluwa, isang ilaw sa kanyang dilim. Ang kanyang pagmamahal sa binata ay hindi na maitatago. Maya, ang tunog ng mga helicopter ay muling umugong sa malayo, unting lumalapit. Ang ilaw ng mga searchlight ay sumilaw sa dilim, nagbibigay ng babala sa paparating na bagyo. Nagtipo ng mga taga-baryo sa kanilang mga posisyon, ang bawat isa ay handa nang ipagtanggol ang kanilang lupain. Si Manang Adlao ay tumayo sa gitna ng clearing. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puno ng anito. Ang kanyang tinig ay malakas. Para sa puno ng anito, para sa ating mga ninuno, para sa ating kinabukasan, ang kanyang sigaw ay lumikha ng isang alingaw sa gubat, isang panata na hindi na mabubuwag. Ang kabundukan ng liwanag ay huminga ng malalim, handa nang ipagtanggol ang kanyang puso. Ang Viridian Biosolutions, sa pangunguna ni Don Julian, ay papalapit na, dala ang modernong teknolohiya at ang bulag na pag-asa ng isang ama. Ang mga baril ay handa nang magpaputok, ngunit ang gubat ay may sariling sandata, ang kanyang kalikasan, ang kanyang mga espiritu, at ang kanyang mga anak na handang lumaban para sa kanya. Ang labanan para sa puso ng kabundukan ay nagsisimula na. Niyanig ng mga pagsabog at tutok ng baril ang pinakapuso ng kabundukan ng liwanag. Ang mga mersenaryo ng Viridian Biosolutions sa ilalim ng walang habas sa pamumuno ni Commander Dandin Moreno ay nagtuloy sa pag-abante na parabang mga halimaw na guto sa kapangyarihan. Bawat hakbang nila ay sinalubong ng matinding pagtutol mula sa gubat at sa mga taga-baryo ng sinagtala. Ang mga bitad na tiyong na maingat na inilagay sa ilalim ng mga dahon at palumpong ay lumikha ng mga sigaw ng sakit habang bumabaon sa mga paan ng kalaban. Ang mga lason na halaman na inihanda ng mga matatanda ay nagdulot ng pangangati at pamamaga sa mga balat ng mga sundalo, nagpapababa sa kanilang mura at nagpapahirap sa kanilang paghinga. Ang siksik na hamog
na tila binuhay ng panalangin ni Manang Adlao, ay bumalot sa kanila, nagpapalabo sa kanilang mga paningin, at nagpapakalat ng takot sa hindi nakikita. Sa gitna ng kaguluhan, isang kuta ng katatagan ng itinatag ng barangay sinagtala. Si Manang Tadlao, sa kabila ng kanyang edad, ay tila isang di matitinan na punong nara. Ang kanyang tinig ay nagbibigay ng lakas at direksyon. Gamitin ng gubat, huwag kayong matakot. Ang ating mga ninuno ay kasama natin. Ang bawat bulong niya ay nagsisilbing panata, nagbibigay lakas sa mga pagod na kaluluwa. Sa kanyang tabi, si Dayang Tala ay tila isang mabilis na anino. Ang kanyang mga pana na may lason ay tahimik na lumilipad sa dilin, bumabagsak sa mga kalaba. Ang kanyang mga mata ay matalin, puno ng galit at determinasyon. Ang bawat pagpana ay hindi lamang pagdepensa, kundi pagprotesta laban sa panghihimasok. Dito tayo, ipaglaban natin ang ating tahanan, ang sigaw niya na pumupunit sa ingay ng labanan. Si Kylan, na ngayon ay ganap ng bahagi ng kanilang laban, ay abala sa pagkuha ng mga ebidensya. Ang kanyang mga drone ay umikot ng tahimik sa itaas. Ang mga ilaw nito ay kumikislap sa dilin, nagbibigay ng mga real-time footage sa bawat galaw ng kalaban. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa mga mukha ng takot ng mga mersenaryo, sa mga bakas ng pagkasira na kanilang iniiwan. Sa isang sandali, habang sinusuportahan niya ang isang mangbabatok na nasugatan, nakita niya ang isang grupo ng mersenaryo na pilit na binubuwag ang mga nakaharang na ugat. Malapit na sila sa puno ng anito. Nandiyan na sila. Sigaw niya kay Dayang Tala, ang kanyang puso ay kumakaba sa pag-aalala. Biglang, isang napakalaking helicopter ang lumapag sa isang clearing malapit sa puno ng anito. Ang alingaw-ngaw ng rotors nito ay umalingaw-ngaw sa buong gubat. Mula rito, bumaba si Don Julian Valeriano. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at determinasyon. Kasama niya ang isang pangkat ng mga siyentipiko at mga extraction equipment na handa ng harvest. Inangdagta ng puno ng anito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa puno ng anito na tila isang gintong gantimpala na matagal na niyang pinapangarap. Commander Moreno, ano ang nangyayari? Akala ko ay malinis na ang daan. Sigaw ni Don Julian, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Sir, matindi ang paglaban. Hindi namin inaasahan ang ganitong klaseng taktika, sagot ni Commander Moreno. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod at pagkabigo. Sa sandaling iyon, lumabas si Manang Adlao mula sa siksik na hamob. Ang kanyang anyo ay tila lumitaw mula sa lupa mismo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Don Julian. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglaang katahimikan sa paligid. Ang mga mersenaryo ay tila natakot, ang kanilang mga barilay nakababa. Tila may isang hindi nakikitang puwersa ang pumigil sa kanila. Don Julian Valeriano, sigaw ni Manang Adlao. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag, puno ng karunungan at awtoridad. Itigil mo ang iyong ginagawa. Ang puno ng anito ay hindi lamang isang simpleng puno na may gamot. Ito ang kaluluwa ng kabundukan ng liwanag. Ito ang puso ng aming mga ninuno. Ang kanyang dagta ay buhay. Oo, ngunit kung gagamitin ng walang pagdalang, ng walang pahintulot ng mga espiritu, ito ay magdadala ng kamatayan at kapahamakan. Ngunit si Don Julian, na bulag sa kanyang desperasyon, ay nagtawa. Kalokohan, matatandang pamahiin. Kailangan ko ang sangkap na ito. Ang aking anak ay namamatay. Hindi ako hahayang pigilan ng mga kwento ng mga engkanto. Ang iyong anak, Don Julian,
ay hindi magiging malaya sa kanyang sakit kung patuloy mong ipipilit ang kagustuhan mo laban sa kalikasan. Patuloy ni Manang Adlao, ang kanyang tinig ay may bahid ng awa ngunit puno ng babala. Ang balanse ay napakahalaga. Ang dagta ng puno ng anito ay nagpapagaling sa katawan at kaluluwa. Ngunit kung pilitin itong kinuha, nang walang ritual, nang walang pasasalamat, nang walang paggalang sa kanyang kaluluwa, ito ay magdudulot ng mabilis na pagkaagnas at pagbabago. Hindi paggaling, kundi mas malalim na kapahamakan. Isang madilim na ulap ang bumalot sa mukha ni Don Julian. Alam ko ang iyong sinasabi, matanda, pero may asa pa rin. Ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Pilit ko, nang pinapagaling ang aking anak, kahit na may panganib. Sa isang idilap, nagbigay ng senyas si Don Julian sa kanyang mga tauhan. Isang medika, orderly ang pilit na inilabas si Elara mula sa helicopter. Ang mga mata ng lahat ay napako sa kanya. Ang mga mersenaryo, ang mga taga-baryo, at maging si Manang Adlao ay napasinghap sa kanilang nakita. Si Elara, Valeriano, ang anak na labis na minamahal ni Don Julian, ay hindi na isang tao. Ang kanyang balat ay may mga malalim na bitak, tila mga ugat na kumakalat sa kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay humahaba at nagiging mata rin. Ang kanyang mga mata ay malalim na baon at walang buhay, at ang kanyang hininga ay mahina at hirap. Ang kanyang buong katawan ay tila kinakain ng isang hindi nakikitang halimaw, mabilis na nagkakaroon ng mga deformidad. Isang nakakapalindig, balahibong epekto ng compound na hindi tama ang pagkaproseso. Ang kanyang dating ganda ay napalitan, ang isang bangungot, isang buhay na patunay sa babalan ni Manang Adlaw at sa katotohanang pilit na itinago ni Don Julian. Tingnan mo, matanda, ito ang aking anak. Namamatay siya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ko ang puno na yan. Kahit anong mangyari, sigaw ni Don Julian, ang kanyang tinig ay halos sumigaw, puno ng desperasyon at pagkabaliw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parabang isang hayop na nasugatan. Ang nakita ay nagdulot ng gulat at takot sa lahat. Maging ang mga mersenaryo ay tila natakot sa kanilang nasaksihan. Ang buhay na patunay ng panganib ay mas nakakatakot kaysa sa anumang baril o bala. Sa gitna ng kaguluhan, si Kailen, na sinasamantala ang gulat ng lahat, ay gumapang palapit. Ang kanyang kamera ay patuloy na nagre-record. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Ang bawat detalye ng nagbabagong katawan ni Elara. Ang mukha ni Don Julian, na puno ng desperasyon. Ang matapang na tindig ni Manang Adlaw, lahat ay kinukuha ng kanyang lente. Ang kanyang puso ay kumakaban ng mabilis. Hindi lamang ito mga larawan, ito ay ebidensya. Ebidensya ng isang panghihimasok ng pagkasira ng kalikasan, ng isang ama na bulal sa pag-ibig at ng isang korporasyon na walang moralidad. Alam niyang ito ang tanging paraan upang ibunyag ang Deridian Biosurusya sa buong mundo. Sa sandaling iyon, tila ang gubat mismo ang nagsalita. Nagsimulang lumindol ang lupa, isang malakas na pagyanig na nagpabagsak sa mga malalaking bato mula sa mga gilid ng bundok. Hindi ito simpleng lindol, tila may isang galit na espiritu ang bumangon mula sa kaibuturan ng lupa. Isang malakas na alingaungaw ang lumabas mula sa mga kuweba, at klebo, libong mga bubuyog ang lumabas. Tila mga bala na humahabol sa mga mersenaryo. Ang mga ahas, na dati ay tahimik sa mga ugat, ay nagsimulang gumapang, ang kanilang mga lason ay handang ilabas. Ang mga lason, na halaman, ay tila biglang bumubulaklak, naglalabas ng isang makapal na usok na nagdulot ng matinding ubo sa mga kalaban. Nagkawatak.
Watak ang mga mersenaryo sa takot at gulat. Ang mga bubuyob ay dumapo sa kanilang mga mukha. Ang mga ahas ay gumapang sa kanilang mga paa. At ang usok ay pumuno sa kanilang mga baga. Ang mga bato ay patuloy na bumabagsak, nagdulot ng kalituhan at pagkasira. Umatras, sigaw ni Commander Moreno, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Isang malaking bato ang bumagsak malapit sa kanya, na halos natamaan siya. Nasugatan siya sa braso at sa sakit at takot. Wala siyang nagawa kundi utos ang atras. Si Don Julian, na nakita ang lahat, ay napaupo sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ilara, ang kanyang anak, na ngayon ay halos hindi na makilala. Ang kanyang puso ay nabasag. Ang kanyang desperasyon ay lumikha ng isang halimaw, at ngayon, ang halimaw na iyon ay bumalik upang kumain sa kanya. Ang mga salita ni Manang Aglao, ang babala tungkol sa balanse, ay kumalingaw sa kanyang isip. Ang kanyang pangarap na paggaling ay naging isang bangungot, at ang puno ng anito, na akala niya ay kanyang lunas, ay naging kanyang sumpa. Sa gitna ng kaguluhan, ang barangay sinagtala sa pangunguna ni Manang Aglao, at dayang tala ay nagtagumpay. Ang mga mersenaryo ay umurong dala ang kanilang mga sugatan at ang bigat ng kanilang pagkabigo. Ang gubat ay unting bumalik sa kanyang tahimik na estado. Ang usok ay kumalat at ang mga tunog ng digmaan ay unting nawala. Ngunit ang epekto ng labanan, ang mga bakas ng sakit at pagbabago ni Ilara ay nanatili. Isang malalim na pilat sa puso ng kabundukan ng liwanag. Ang matinding ugong ng helicopter ay tuluyan nang nawala. Sa himpapawid, kasabay ng paghinto ng sunod na putok ng baril. Tanging ang malalim na paghinga ng gubat ang nanatili, isang tahimik na pagtangis matapos ang labanan. Nagkalat ang usok mula sa mga pagsabog, bumabarot sa kapaligiran ng isang malungkot na tabing. Ang mga bakas ng digmaan ay naroon, mga puno na nabuwal, mga bahay na nasunog, at ang amoy ng pulbura na humahalo sa sariwang amoy ng lupa at halaman. Hindi pa rin lubusang matanggap ng barangay sinagtala ang mga nangyari. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkalugi at sakit, isang matamis na tagumpay ang naghari, ang puno ng anito ay ligtas, at ang kanilang sagradong kagubatan ay nanatili. Sa isang kairene, malapit sa puno ng anito ng ngayon, ay tila naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Nagtipon ang mga taga-baryo. Ang iba ay may mga sugat, ang iba ay pagod, at may takot pa rin sa kanilang mga mata, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Dala nila ang mga bangkay ng kanilang mga nagbuwisang buhay, at ang kalungkutan ay bumalot sa kanila. Ngunit sa bawat yakap, sa bawat luha na pumatak, mas naging matibay ang kanilang pagkakaisa. Unting lumabas si Don Julian Valeriano mula sa kapaligiran. Ang kanyang mukha ay balot ng putik at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nawala na ang kanyang dating matigas na paninindigan. Napalitan ito ang pagsisisi at pagkapagod. Sa kanyang tabi, naroon si Ilara, na ngayon ay mas tahimik na. Ang kanyang katawan, na pinulit ng maling paggamit ng compound, ay nanatili ang mga nakakatakot na deformidad. Ang kanyang balat ay may mga bitak, ang kanyang mga daliri ay nagiging kakaiba, ngunit may bahid ng ginhawa sa kanyang mga mata. Hindi na siya umiiyak o nanginginig sa sakit. Tila, ang paglala ng kanyang kondisyon ay humina. Lumapit si Manang Aglao kay Don Julian. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at karunungan. Don Julian, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot ngunit may matinding kapangyarihan.
Ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang iyong pagmamahal sa anak ay naging lason. Ngunit hindi pa uli ang lahat para makahanap ng kapayapaan. Tiningnan ni Don Julian ang kanyang anak at pagkatapos ay simanang adlaw. Ang mga salita ng matanda ay tumatagos sa kanyang puso, nagbubukas ng isang katotohanan na matagal niyang tinanggihan. Ako ang may kasalanan sa kanya. Ang aking pagmamadali, ang aking pagiging bulag. Ang kanyang tinig ay naninginig. Nais kong gumawa ng tama. Manang. Ngunit paano? Si Ilara. Siya ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Manang naglao. Ang puno ng anito ay hindi isang mahikang lunas, Don Julian. Ito ay isang simbolo ng balat. Ang tunay na paggaling ay nagmumula sa pagtanggap at paggalang sa kalikasan. Hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati para kay Ilara, ngunit kaya kong gawing mas magaan ang kanyang pasanin. Ang ating tradisyonal na gamot ay makakatulong upang mapatatag ang kanyang kondisyon, maibsan ang kanyang sakit, at mabagal ang paglala ng kanyang katawan. Hindi ito ang iyong hinahangad na himala, kundi ang kapayapaan na hatid ng pagtanggap sa kanyang kalagayan at pakikipag-ugnayan sa tunay na kapangyarihan ng gubat. Hindi ito tungkol sa pagkontrol, kundi sa pakikiisa. Tiningnan ni Don Julian si Ilara at pagkatapos ay ang puno ng anito. Sa kanyang mga mata, nawala ang dating kasakiman at napalitan ng pag-asa, hindi isang pag-asa ng ganap na paggaling, kundi isang pag-asa ng kapayapaan at pagtangga. Kung gayon, Manang, ako ay handang gawin ang lahat. Ipagtubos ang aking mga pagkakamali. Ang Viridian Biosolutions ay magpopondo sa pagpreserba ng kagubatan. Tutulungan ko kayong muling itayo ang inyong pamayanan. Ano mang kailangan ninyo, ako ang bahala. Nais kong magkaroon ng kapayapaan ng aking anak at ng inyong pamayanan. Hindi na siya isang CEO na puno ng kapangyarihan, kundi isang ama na may puso, na nabasag, na naghahanap ng pagtubos. Ang kanyang parusa ay hindi kamatayan, kundi ang bigat ng pagsisisi at ang responsibilidad na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Sa kalayuan, abala si Kaelen sa pagkuha ng mga larawan, ang mga nasilang luga, at ng mga mukhan ng mga taga-baryo na puno ng halong damdamin. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanila. Mula sa isang taga-masid, siya ay naging isang bahagi. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Dayang Tala sa kanyang balikat. Hindi ka na ba aalis, Kaelen? Tanong ni Dayang Tala. Ang kanyang dinig ay may bahid ng pag-asa. Nilingon ni Kaelen, si Dayang Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Paano ako aalis? Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang dito. Ang aking pamilya ay narito na. Gagamitin ko ang aking mga larawan at video upang ikwento ang inyong laban sa buong mundo. Ilalantad ko ang Viridian Biosolutions at ipapanawagan ang proteksyon para sa inyong kultura at sa inyong kagubatan. Hindi na ako isang turista, Dayang Tala. Ako ay kasama ninyo. Hawak ni Dayang Tala ang kamay ni Kaelen. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Ang kanyang puso ay kumaba ng mas mabilis. Ang mga pader na kanyang itinatayo sa kanyang puso ay tuluyan nang nawala. Salamat, Kaelen. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa paglaban para sa amin at sa akin. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga tingin ay nagsasabi ng lahat. Ang pagdududa
ay napalitan ng tiwala, at ang pag-iingat ay napalitan ng pag-ibig na umusbong sa gitna ng digmaan, sa gitna ng clearing. Sa ilalim ng puno ng anito, naghanda si Manang Adlao para sa isang mahalagang ritual. Ang kanyang tinig ay malakas habang nagsasalita. Mga anak ko, ang laban ay tapos na. Ngunit ang ating paglalakbay ay patuloy. Ang puno ng anito ay nanatili. Ngayon, oras na para ipasa ang sulol ng ating pamana. Tiningnan niya si Dayang Tala. Dayang Tala, ikaw ang aking magiging tagapagmana. Natagpuan mo ang iyong lakas, ang iyong boses, at ang iyong pananampalataya. Ikaw ang susunod na mambabatok, ang tagapangalaga ng puno ng anito, at ng diwa ng ating tribo. Lumuhod si Dayang Tala sa harap ni Manang Adlao. Ang kanyang puso ay puno ng pagpapakumbaba at karangalan. Ipinasa ni Manang Adlao sa kanya ang isang maliit na tsumbang buo, stick na gagamitin sa pagbabatok, ang simbolo ng kanilang tradisyon. Ang dinta ng mambabatok ay hindi lamang isang disenyo sa balat, anak ko. Ito ang kaluluwa ng ating tribo, ang kwento na isinulat ng liwanag at alaala, ang ating koneksyon sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Iinatan mo ito, at itutuloy ang ating pamana. Ang mga araw ay lumipas, at ang barangay Sinagtala ay dahang nagbangon. Sa tulong ni Don Julian, at ng mga volunteer na dinala ni Kailen, matapos niyang ilabas ang kwento sa mundo, nagsimula ang muling pagtatayo. Inawa ni Don Julian ang lahat upang tubusin ang kanyang mga pagkakamali, nagtatag ng mga programa para sa pangangalaga ng gubat at nagbigay ng tulong sa pamayanan. Si Ilara, bagaman may mga piklat pa rin na nagsisilbing paalala sa kanyang sinapit, ay mas matatag na ang kanyang kondisyon. Ang kanyang sakit ay nahigsan sa tulong ng tradisyonal na gamot ni Manang Adlao. Siya ay naging isang buhay na paalala sa halaga ng kasakiman at desperasyon. Isang araw, sa ilalim ng puno ng anito, isinagawa ni Dayang Tala ang kanyang unang ritual ng pagbabatok. Hawak niya ang tsyong. Ang kanyang mga kamay ay sanal at matatag. Sa kanyang tabi, naroon si Manang Adlao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang kanyang unang batok ay isang disenyo na naglalarawan ng isang puno na may mga ugat na kumakapit sa lupa, na sumisimbolo sa katatagan at muling pagbangon. Si Kailen, ang kanyang kamera ay nakatutok, ay kinukuha ang bawat sandali. Ang liwanag ng araw ay dahang sumikat, bumabalot sa kanila ng isang gintong sinag. Ang kanyang mga larawan ay hindi lamang mga litrato, kundi mga kwento ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng isang kultura na muling nagbangon. Ang kanyang relasyon kay Dayang Tala ay naging matibay, isang patunay na ang pag-ibig ay kayang mamukadkad kahit sa gitna ng digmaan. Ang Barangay Sinagtala ay nagsimula sa isang bagong kabanata, isang kabanata ng pagbangon at pag-asa. Ang tradisyon at kalikasan ay muling iginagalang, at ang bawat isa ay natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang puno ng anito ay patuloy na nakatayo. Ang kanyang mga ugat ay kumakapit sa lupa, isang simbolo ng kanilang di matitinag na espiritu at ng isang kinabukasan na puno ng liwanag.